Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usaha niya karon. Salamat kayo. O ako lang istorya ninyo no, ang pagkatao ni Jijid. Critical biya ka ng pagkatao ni Jijid gikatong misis. Kuan man to kayo kanang isog ba personala kato siya. Diha mi sa Manhattan, kanang Manhattan bitaw diha. Diha mi sa ibabaw nag-inom Inom mi dito. Nga kauban ako itong provincial commander dahil si Inseng ug luna pa ito isa si Baliling siguro to antod nga saka ang security guard isa sir ako ba sir ang imong asawa ba ning ari dire adto na sa hospital kay mga anak na tag perten ako naog ginoon paubos dahil hatod ko sa sakyanan sa driver sa provincial commander. Yan, abot dito. Pag abot na ito, ninggawas na si Jijid. Ano ito? Gikaon tong tubo dito kay unyag, tututoy. Ana, di kayo ba? So, ingon tong provincial commander, grabe po, di kasawa, di ko ano, ni auditor, perte yung sursunada kayo. Sakay rin sa tricycle. Sakay sa tricycle dito, dito sa Manhattan. Then gato to security guard, isa nga, bato na ko sa hospital, kay mga nakoing na siya. Astilan. Salamat sa choir gahapon, unom ilang na-save sa ilang soul winning activity. Dayon, nakita ninyo ang performance choir nindot kayo ilang awit. Dayon, kami gahapon, nagunahuna ko nga dili lang siguro pamanghatag og tracks karon kay birthday mo ko ni Jijid niya basig maapikhan mi ba ay ko mas Jijid adi ra ta maapikhan kay alas 6 pa man tong kuan mga ugangan nagupon mo bisita so nakapanghatag yun may tracks gahapon dito sa Boulevard na naabot may mga almost 6 o'clock na so dayon gyud ang birthday gahapon birthday niya. So, salamat sa iyahang birthday. Diha po iyahang ugangan. Salamat diha ugangan. So, dito magdugay, manindog ta, atong basahon ng naasa slide diha, Proverbs 4:23. Proverbs 4:23. Proverbs 4:23. Isarane ka bersikulo. Okay. Okay na mo? Okay. Proverbs 4:23, kaway basa na. Ready, read. Kaya mga po, mahal na malagit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong presensya. Salamat sa wisdom, imong gihatag sa among Sunday school teachers, sa mga hamtong, Sunday school teachers sa kabataan. Salamat kay Ginoo. Among ipasalamatan usab ikaw mahan sa matag usang niya karon. Salamat Ginoo sa manindot nga awit sa choir. Salamat sa mga kalag ilang na save gahapon. Ug salamat Ginoo nga nakapang distribute og tracts gahapon adlaw. Amahan mo lang iton among dahil yung kapag ayaw tungod kay Diyos ka nga maoy nagbuot nining tanan bisan kaning ministry amahan among ipangamuyo kanimo Ginoo kini mensahe sa imong ulipon tagay gahom tagay igsusulti tabone kami espililo ni mong dugo kuha ang mga lama sa matag usa gapusa ang mga evil spirits binagis dugo ni Jesus Christ ug among ipangamuyo amahan nga kini nga mensahe masabtan ni sa tumang kayano. Amahan kini among pagampo, pangaliw po kanimo. Isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal ng manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Okay, mao ni ang inyong gibasa sulat ni Solomon, Proverbs 4:23 ingon diri bantayi na keep thy heart, bantayi ang imong kasing-kasing uban sa tanang pagkugi kay gikan niini ang mga linugdangan sa kinabuhi.
Malikon ako, ingon dere, bantayi ang imong kasing-kasing, uban sa tanan pagkugi, kay gikan niini ang mga linugdangan sa kinabuhi. Ato mensahe ani karong kahaponon naguluhan ni og knowing thyself. Imong kinahanglan mahibal-an nato atong kaugalingon ba? Atong kaugalingon. Mao na atong mensahe karon, knowing thyself. Now, beloved brethren, usa sa mga pinakadako nga pangutana sa tao nga imong mapangutana mao ning who am I? Who am I? Abi nimo daghan kayo ng mga tao nga ilang hatag ang tibuok nilang kinabuhi, nagsulay lang sila nga mahibalaan nila ang kalibutan. Mahibalaan nila ang kalibutan. Ang kalibutan karon sige lang linog pero ginagmayra 5.4. Sige linog, na uban dinagko nga linog. Siguro nakabasa man mo sa balita karon nga na alignment sa planets. Unom ka planets mo align. Pag align anang unom ka planets, masalipdan ang kalibutan kaning Earth, masalipdan. Dayon masalipdan sa bulan, masalipdan sa Venus ug Mars. So dili kami penetrate ang gravity sa adlaw dito sa Earth. So masalipdan ang gravity sa Earth, dili ka sulod ang gravity sa adlaw ngadto sa Earth. Posible nga ang Earth mo matayog ba, maglinog. Ato lang ang yampos Ginoo kay siya may gahimo ani kalibutan. Kuya paminahon ba? So mo na mga tao karon, the entire lives ilang gusto gisulayan ko nilang mahibalo sila sa bahin sa kalibutan. Gusto nila nga makasabot po sila sa ubang tao. Gusto sila nga maka-gain o wealth, maka-gain o mga bahandi. Dayon gusto sila nga makapadayon sila sa ilahang kalampusan. Yet, they never truly know themselves before God. Kani sila, wala gyud sila sa pagkatinuod na hibalo sa ilang kaugalingon. Kinsa sila atubangan sa Ginoo. So, ang Biblia nagtudlo nato nga the heart is the center of our thoughts. Kaning heart nga akong pasabot din dili ni heart nga kaning atong heart nga nagsuyop sa atong dugo, then nagpagawas atong dugo, bahin ni sa kalag. So, ang Biblia nagtudlo nga ang atong heart, atong kasing-kasing, mao ni ang sentro sa atong mga hunahuna. Mao ni ang sentro sa atong mga desires. Mao ni ang sentro sa atong mga motives sa atong kinabuhi. O mao ni ang sentro sa atong mga decisions, mga hukom. Now, kaning Proverbs, gisulat ni Solomon, Proverbs 4:23, nagpahinumdum ni nato nga before we can live wisely, sa dili pata magkinabuhi nga manggialamon gyud, kinahanglan atong ampingan, atong gwardyahan, atong kaugalingon o eksamino nato, susiho nato atong mga kasing-kasing. Susiho nato atong mga kasing-kasing. Knowing ourselves does not mean becoming self-centered. Kanang gusto ta mahibalo sa atong kaugalingon, dili bot pasabot nga gusto nato ba ipadako ang atong opinion sa atong kaugalingon, unsay atong value, unsay atong worth sa atong kinabuhi. Dili nimo ay akong ipasabot. Knowing ourselves does not mean becoming self-centered. Rather, it means honestly seeing ourselves in the light of God's Word. Honestly, atong gusto makita ang atong kaugalingon diha sa kahayag sa pulong sa Dios. So, when we know ourselves, kung atong mahibalaan ang atong kaugalingon, isip nga
nahibal-an naman ni sa Ginoo, mahimo tang humble. Mahimo tang mapausanon, mahimo tang repentanta, kanang mautro ba itong huna bahin sa mga pagtuo nga dili maayo, dili insakto, mahimong repentanta. Then, kung kita nahibalo sa itong kaugalingon, mahimong dali ra katudluan. Teachable, dali ra katudluan. Dayon, kung nahibalo ta sa itong kaugalingon, then there is a possibility nga kita magdepende ta sa grasya sa Ginoo. So today, tugutan nato nga makat-on ta unsay ibuot ipasabot anang tinuod nga lahibalo ta sa atong kaugalingon. Number 1, know the condition of your heart. Kinahanglan mahibal-an nato ang condition sa atong kasing-kasing. Mao nang atong text, ingon dito sa atong text, keep thy heart with all thy diligence, for out of it are the issues of life. So, everything we do, tanan nga atong gihimo, nagsugod na sa atong kasing-kasing. Nagsugod na sa atong kasing-kasing. Ingon si Jesus sa Matthew 15:19, ingon siya, kay gikan sa kasing-kasing, nagagawas ang daotang mga hunahuna, mga pagpatay, mga pagpanapaw, mga daotang pakighilawas, mga pagpangawat, bakak nga pagsaksi, mga pagpasipala. Ingon ana ang gisulti mismo in the book of Matthew. Si Jesus Christ mismo nagsulti na ini. So, the greatest problem of mankind, ang dako kang problema sa katawhan, dili sa atong gawas, not outside of us, but inside in us. Na diri sa sulod nato. Muning si Jeremiah, gideclare ni Jeremiah under Jeremiah 17:19, ingon si Jeremiah, ang kasing-kasing malimbungon. Ang kasing-kasing malimbungon, labaw sa tanang butang, ug hilabihan sa pagkadautan. O hilabihan sa pagkadautan. Muna niya, kinsa ang makahimo sa pag-ila ni ini. So, daghang mga tao naghuna-huna sila nga maayo sila. Nga buotan sila tungod kay ilang mang gi-compare ang ilang kaugalingon ngadto sa ubang tao. Apan ang Ginoo gi-compare niya kita sa pagkabalaan sa Dios. Pagkabalaan sa Dios. So, the first step toward spiritual growth is honest self-examination. The first step toward spiritual growth is honest self-examination. Muna yung giingon ni nag-ampo bitaw si David in Psalm 139:23, ingon siya, susiha ako, o Ginoo. Susiha ako, o Dios, og hibaloi ang akong kasing-kasing. Sulayi ako, og hibaloi ang akong mga hula-hula. So, imbes nga mangutana ta, what is wrong with everyone else, unsa may sayop anang mga tao des gawas, mangutana ta, what is wrong with me? What is wrong with me? Mao na yung nindot nga pangutana. So that prayer ni David, naka-open na sa portahan sa transforming work of God. As a matter or as a sort of illustration, kanibit ang doktor, before a doctor prescribes a medicine, ang iyang unahon, i-diagnose siya ang illness. I-diagnose niya ang illness. Sa sabang pagi, before God heals the soul, He reveals the condition of the heart.
He reveals the condition of the heart. So, mauna na ang atong first point, know the condition of your heart. Number 2, know your sinfulness. Know your sinfulness. Daghang mga tao nga midumili nga mo-admit sila nga makasala sila. Abi ni mo, doon na dyan ko experience din niya siya nga akong gisulwiningan kuwan kanang mananggiti ba? Gisulwiningan ako siya. Sulwiningan ako siya niya. Kasi kung saan ako basa sa kanini ang for all have sinned and come short of the glory of God, di man gud siya mo admit nga makasala siya. Di man gud siya mo admit. Kaagwanta to iyang asawa. Ang asawa to sulod. Kami das gawas ingon niyang asawa, kato di ang gikulata ko nimo, di dito sala. Nahilom ko siya. Nahilom siya. So, mao na kadaghanas mga tao mo refuse ba to admit their sins. Pero ang scripture may ingon dito, kamoy basa na Romans 3:23. Ready read. Kay ang tanan, apil ko, kay ang tanan, ang exempted anis Jesus Christ ra. Kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. So, walay usa nga matarong sa iyang kaugalingong pagkamaayo. No one is righteous by his own goodness. Romans 3:10 na diya sa ubos, kamoy basa na Romans 3:10, ready read. Ingon sa isulat, walay matarong, wala bisan usa. Wala bisan usa. Bisan usa nato wala. So, knowing ourselves means admitting that without Christ we are sinners deserving judgment. Makasasala ta nga angay ang hukom ana naa siya adto ta sa impierno. Habili mo kadto sigurong pahinumlom na nila ko katong prodigal son bitaw. Ang prodigal son nakaalimad-mad gid siya sa iyang kagulingon. Mao nang gi-record in the book of Luke 15:17 ingon dito nga og sa diha nga siya nakaamgo na. Mura dito gibutan dito. Og sa diha nga siya nakaamgo na sa iyang kaugalingon, siya miingon, pagkadaghan sa sinuhulan nga mga sulugoon sa akong amahan, ang adunay igo nga tinapay o sa pagsalin ug ako mamatay sa kagutom. Kabalo man kang prodigal son, ngayo sa bahin sa iyang uta, pagkuban ni atos laing lugar, usik-usikan dito, nag-unsa iyang isa gihimo dito, hantot nga wala sa kwarta, wala sa amigo natural, dito siya nagpaboy, kaon na siya og pasaw. Mao lang nakaamgo siya. Og sa diha nga nakaamgo siya sa iyang kaugalingon, siya maingon pagkadaghan sa sinuhulan sa mga sulugoon sa akong amahan, nga adunay igo nga tinapay og sa pagsalin ug ako mamatay sa kagutom. So only after realizing his sinful condition did he return to his father. Muna na siya. So revival always begins with honest confession. Honest confession. Di na ta ma-revive. Ingon si John, isulat si John sa John 1:9, common man nga verse, ingon dito, kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon og matarong sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala. Sayo na ang grasya sa Ginoo, ha? Ang grasya sa Ginoo, musugid lang ta, musulti lang ta sa atong mga sala. Ingon diri, kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon og matarong sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Siguro kabalota nga God cannot fill a heart that refuses to admit its emptiness. So mao na ang kinahanglan mahibalota sa atong kaugalingon, know our sinfulness.
Number 3, know your weakness. Know your weakness. So, si Apostle Paul, nakaila siya sa iyang limitation. He testified. 2 Corinthians 12:9. Kamoy basa ng 2 Corinthians 12:9. Read. Manigayingon niya iyang weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ug siya miingon nga ri kanako, ang akong grasya paigo alang kanimo, kay ang akong kusog gihimo nga hingpit diha sa kahuyang. Busa sa labing kamalipayon ako hinuon magahimaya sa akong kaluyahon, aron ang gahom ni Kristo magpabilin nganhi kanako. So, daghan ang kapakyasan sa tao, mahitabo, tungod kay ang tao, misalig sila sa ilang kagalingon, nga kaysa musalig siya sa Ginoo. So, morning warning sa Proverbs. Ang Proverbs, nag-warning dito, Proverbs 3:5, ingon dito, salig sa Ginoo, uban sa tibuok nimong kasing-kasing, ug ayaw pagsandig nga na sa imong kaugalingon nga pagsabot. So, mao na ang gingon sa Proverbs, mao na gingon Solomon. Si Pedro, kahinumdum siguro mo nga, si Pedro, wa magod siya magtuo nga i-deny niya si Jesus Christ. Huwag yun siya magtuo nga i-deny niya si Jesus Christ. Pero within hours, he denied Jesus Christ 3 times. Why? Because his confidence was in himself rather than in God. Walas Pedro. So, knowing ourselves, kalang pagkahibalo sa itong kagulingon means recognizing that without Jesus Christ, we are weak. Huyang kita kayo kung wala Jesus Christ. Munang gi-declare ni Ginoong Hesus, John 15:5, ingon diri, ako mao ang paras, kamo mao ang mga sanga. Siya nga nagapabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya, mao ang nagapamunga ug daghang bunga. Kay kun wala ako, kamo walay mahimo. So, maulay kamatuoran. The Christian life is not lived by human strength. It is lived by divine grace. Maulay ang Kristohanong kinabuhi. Number 4. Know your identity in Christ. Kinahanglan mahibalaan na imong identity diha ni Jesus Christ. While we must recognize our sinfulness, samtang atong ilhon ang atong pagkamakasasala, we must also remember who we are after salvation. Tapa. Paminawan ni otro. While we must recognize our sinfulness, we must also remember who we are paghuman sa imong kaluwasan. Kamayon mao ni giingon ni Pablo, 2 Corinthians 5:17, ingon siya, busa kung si bisan kinsa nga tao anaa ni Kristo, siya usa ka bag-o nga minugna, ang daan nga mga butang nangawala na, tanawa ang tanang mga butang nangabag-o na. You see? So the believer, mao ni ang mahitabo sa believer. The believer is forgiven. The believer is redeemed. The believer is adopted into God's family. The believer is indwelt by the Holy Spirit. The believer is an heir with Christ. If you are not a believer, wala ka ni.
Maunay sabto na to pagayo. Kay kung believer ka, hayahay, ipasaylo na ta. Gilukat ka sa dugo ni Jesus Christ. So, si Pedro, nag-remind siya sa mga believers sa 1 Peter 2:9, ingon si Pedro, apan kamo, usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkapari, usa ka balaan nga nasod, usa ka talagsaon nga katawhan, aron nga kamo magpakita sa mga pagdaig niya, kinsa nagtawag kaninyo, gikan sa kangit-ngit ngadto sa katingalahan nga kahayag. So knowing ourselves, karang mahibalo to sa itong kagulingon, buot pasabot ani, i-refuse nimo kaning duha, kaning pride o kaning walay paglaom. Pride and despair. We are nothing without Christ. Kadungog lang ka, siguro, mauna si Jesus Christ, mauna yung kaluwasan, pero dili lang ka magbaling-baling. Balik ko na ko pagsulti, we are nothing without Christ. Yet, through Christ, we are children of God. Amen. Mga anak ta sa Ginoo. Amen. Number 5, know God's purpose for your life. Kani, kinahanglan mahibalaan nimo unsay katuyuan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Abi nimo, ang Ginoo dili gyud siya muluwas sa bisan kinsa nga tao without giving a purpose. Ang atong kaliwasan matag-usan nato dunay gyud katuyuan ang Ginoo. Mao nang gisulti ni Paul sa Ephesians 2:10, kamo nagoy basa ng Ephesians chapter 2 verse 10. Ready, read. Ano siya? Ingon siya. Kay kita, ikaw ako, kay kita, ang iyang mga hamiling binuhat, gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga ang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. So daghang mga tao nahibalo sila unsay ilang panginabuhi, nahibalo sila sa ilang occupation ba, pero wala sila kahibalo sa ilang calling sa Ginoo. Wala sila kahibalo sa ilang calling sa Ginoo. God created every believer to glorify Him. Maulang pangutanan, nag-glorify ba nimo ang Ginoo? God created every believer to glorify Him. Mauna si Paul, declare siya si Paul atong 1 Corinthians 10:31, ingon dito, busa, kamo man mukaon o muinom o bisan unsa nga inyong buhaton, buhata ang tanan, alang sa kahimayaan sa Dios. Amen. See? A person who knows himself, ang tao nga nahibalo siya ang kaugalingon, also understand, usab nahibalo siya, why God, ngano ang Ginoo, gibutang taan ang kalibutan na. Mao na atong analyson siguro maayo. A person who knows himself also understand why God places him on earth. Life is not merely about making a living. Ang kinabuhi dili lang ni kay maghimo tag panginabuhi. It is about making Christ known. Nahimuon nato nga si Kristo mahibal-an dire sa atong kinabuhi. Number 6. Know the need for daily self-examination. Know the need for daily self-examination. Si Paul iyang i-challenge ang mga believers. I-challenge niya ang believers dito sa Corinth. Kamoy basa na, 2 Corinthians 13:5. Ready, read. Thank you. So, mauna yung challenge ni Paul, yung siya,
susiha ang inyong mga kaugalingon. Kung kamo anaa ba sa pagtuo, sutaa ang inyong mga kaugalingon. Wala ba kamo nasayon sa inyong mga kaugalingon? Giunsa nga si Hesus Kristo anaa kaninyo, gawas kon kamo mga sinalikway. So, mao na yung mga pangutana sa mga Christians. Every Christian should regularly ask. You can follow that in the screen. Yun dito. Is my heart right with God? Ang imo bang kasing-kasing tulid ba ganito sa Ginoo? Matarong ba dito sa Ginoo? Am I walking in obedience? Mao na pangutana nato sa atong kagulingon. Is there hidden sin? Doon na ba gitaguan nimo sala diha? Am I growing spiritually? Do I love Christ more today? Mao na ang mga pangutana nga regular unta nga buhaton sa matag Kristohanon. So ang practical application na siya, mao ni siya. Guard your heart every day through prayer and reading of the scripture. Be honest about your sins before God. Number 3, depend upon God's strength rather than your own. Kung ato gyud ning kaugalingon, lisod kayo, di gyud nato mahimo ni. Then remember your identity in Christ. Ako ning na ako emphasis ani niya. Remember your identity in Christ, meaning saved na ka. Kana ingon for Christ, buot pasabot na di pa ka-save. Kasabot mo kinsa ng mga organisasyon na. Remember your identity in Christ, then live each day for God's glory. Matag adlaw atong atong ikinabuhi sa himaya sa Ginoo. Dayon, last is examine your life regularly according to God's word. Okay, so ang illustration na to ani ni Asia, kung malamin ka, dili na makahugas kung naghugaw imong naong. Di ba? A mirror cannot wash a person's face. Kanang samin, nakakita lang ka diha sa hugaw sa imong naong. Likewise, God's word reveals the condition of our hearts. And only the blood of Jesus Christ can cleanse what the mirror exposes. Amen. Do not merely look into God's word. Do not merely look into God's word, allow it to change you. Amen. So, balik ko na ko. Ayaw lang og tan-aw o basa aning pulo sa Ginoo tugote nga mautro gyud ang atong kinabuhi. So, mao ni ang conclusion sa atong mensahe. Ngondere, knowing yourself is not about increasing self-esteem. Kanang self-esteem ka na bang naguna-una ka nga ang value sa imong, ang opinion sa imong kaugalingon, worth ka kayo or taas ang imong pagbalyo sa imong kaugalingon. Dili bot pasabot nga increase na siya. Knowing yourself is not about increasing self-esteem. It is about seeing yourself through God's eyes. It is about seeing yourself through God's eyes. So, niadtong panahon nga si Isaiah, nakita niya ang pagkabalaan sa Ginoo. Abi nimo ni hilak si Isaiah. Hilak si Isaiah, Isaiah 65 said, 65:5 ingon ito. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Mao to Isaiah, Pedro.
when Peter saw Christ's power, natong panahon nga nakita ni Pedro ang gahom ni Jesus Christ, ingon siya dito sa Luke 5:8, ingon siya, sa diha nga si Simon Pedro, mo ni Peter, nakakita ni siya may hapa duol sa mga tuhod ni Jesus, nga nagaingon, palayo gikan kanako, kay ako usa ka masalanon nga tao, o Ginoo. Mari ingon ni Pedro. So, si Paul, niadtong panahon nga si Paul, nakasabot siya sa grasya sa Ginoo, mauna iyang gi-confess, iyang gisugid. 1 Timothy chapter 1, verse 15. Ingon si Paul, usa kini ka matinwanon nga panultihon o pakos sa tanan nga pagdawat nga si Kristo Jesus mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Sa kang kinsa, ingon si Paul, ako ang labaw. Muna yung ni Paul. So kani mga tawhana gikan ni Isaiah, si Pedro, si Paul, kani mga tawhana tinuod gyud sila nga nakahibalo sila sa ilang kaugalingon. Nakahibalo sila sa ilang kaugalingon. They know themselves. So tungod kay kani sila, nakahibalo man gyud sila sa ilang kaugalingon kung kinsa sila, abin mo, gigamit sila sa Ginoo mightily. Gigamit sila sa Ginoo mightily. The better we know ourselves before God, the more we will appreciate His mercy. The more we will appreciate and depend upon His grace and live for His glory. So, mao niya akong invitation siguro sa matag usa. Perhaps today, the Holy Spirit has revealed the true condition of your heart. Have you trusted Jesus Christ as your personal Savior? So, this is a question, this is a very good question, basig madunay maka-realize ani siya, nakadungog na ka ni Jesus Christ, pangutana, gisaligan ba nimo, mituo baka, midawat baka ni Jesus Christ kay mong bugtong personal nga manluluwas. Kay kung wala, today is the day of salvation. Karon, may adlaw sa kaluwasan. So, ang imong buhaton, believe the gospel. Ang gospel, maulang 1 Corinthians 15:1-4, how Christ died for all our sins, buried according to the scriptures, rose again according to the scriptures. Mauna ang gospel. Tuhoy na siya. Ingon si Paul in Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Sa mga believer, ang imong kasing-kasing wala ba napalayo sa Ginoo? So, siguro, mangutana ka sa Ginoo, sama sa pangutanan ni David, search me, O God, and know my heart. Maulang babasa na to sa Salmo. So come to Him today, guard your heart, know yourself honestly, know Christ deeply, walk faithfully until kuhaon ta in the rapture. Manlingkod ta, manluhod ta, baki istorya ta sa Ginoo. Sige, mao siguro isa ta mag-ampo. You can nail it there. You can just sit down, talk to God. Paki-istorya sa Ginoo. Kung naapan ninyo din dili pa gyud sigurado nga luwas ka. Karong taknaa mao ang
kaluwasan nimo. Ang imong buhaton, dawaton nimo si Jesus Christ kay imong buktong personal manluwas. Dili ka himuong baptist. Himuon ka nga Kristohanon kay aron ka moadto sa langit. Nabay mo dawat ni Jesus Christ kay imong buktong personal manluwas. Kung imong dawaton si Jesus Christ, ipataas lang imong kamot. Isikan ako ni ikaduha nga invitation. Kung wala pa nimo masigurado ang imong kaluwasan, dawata si Jesus Christ. Pagdawat nimo ni Jesus Christ, ipataas lang ang imong tuong kamot. Okay, so amahan ako ng langit nun, mag-ampaw tamahan ako ng langit nun, buhin ako nga Diyos. Dini kahapon nun, amahan, wala ko kahibalo sa mga giistorya sa ibong mga anak nga naadiha galuhod ang uban nagalingkod abahan. Apan nasayod ko Ginoo nga ikaw nakadungog sa tanang mga pag-ampo sa imong mga anak, sa tanang mga tinguha sa kasing-kasing sa imong anak, nahibalo ka Ginoo. Ang ako lang Lord, isip imong gitagaan o katungod sa pagdumala aning mga katawhan nga amuyo ako kanimo nga ikaw nga among Dios makagagahom sa tanan, magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, ako nangamuyo kanimo nga akong Dios maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo amahan, nangamuyo ko kanimo Ginoo nga ikaw Dios nga labing gamhanan, magmaya ang imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalipay. Mahal namo nga langit no ning katapusan mga adlaw, ako gipangamuyo kanimo, proteksyon ang imong mga anak Lord. Kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo. Gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, salamat sa pulong nga ato nadunggan karon. Amen. Okay, karon alang sa pagtapos sa tong panimbahon, akong gihangyo matagusta manindugta. As we sing our last song, we're going to sing Stand Up for Jesus. Amen. And for our closing prayer, akong gihangyo is Brother Jimbot alang sa atong pag-ampo. Okay, first stanza, ready, sing. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it does not suffer loss. From victory and to victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Verse 2, stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in this His glorious day, He that armed thou serve Him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength opposed. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put all the gospel armor, each piece put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting their last verse. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victory song. To Him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory,
shall reign eternally. Amen. Pagkampot ha. Ang mahal late ng Diyos, nga bala na magam sa ngatanan, Ginoo Lord, salamat sa imong kayo, Ginoo, sa umong matag sa kinabuhi. And salamat, amahan, sa imong pulong, Ginoo, nga nawali karong kahapuna, amahan, gikan Sunday School. Hantod, Ginoo, sa preaching service. And salamat, amahan, sa kinabuhi, Ginoo, sa imong Sunday School teacher. Nga iyahang gihatag, di kanimo, amahan, ang magatudlo, Ginoo, sa imong pulong sa Sunday School. And also, dear Father, salamat usab sa imong paggamit sa imong pastor, amahan, nga ang imong pulong Ginoo napasabot Ginoo Lord Jesus sa tumang kasayon, and we pray dear Father nga katong nga mga pulong amahan nga nawali karong kahapunan nga mahimo katong tumbanan namo amahan sa mga pagpalayon Ginoo sa imong kinabuhi, and karong sa manahon na amahan na mong pagampo da kanimo Lord nga ang imong glory amahan makita sa mga matag usa kinabuhi. And we pray also dear Father, help us to examine ourselves nga kami mismo amahan moangkon Ginoo kung ahami dapita nabikil di sa mutubangan, tabangin mi amahan nga kami mismo amahan maka-self makalantaw Ginoo sa mong galingon amahan nga kung unsay kulang namo Ginoo di sa mutubangan. Lord, ang pagampo da kanimo Ginoo Lord, nga himuha kaming takos Ginoo sa imuhang mga panalangin Ginoo nga giandam kanamo. Himuha kaming takos amahan sa kaluwasan Ginoo nga imong gihatag Ginoo dito sa cross alang sa kapasayloan Ginoo sa mga sala. And we pray dear Father nga sa mga pagpadayon Ginoo, ikaw magapadayon pa Ginoo, paggamit Ginoo in the King is Coming Bible Baptist Church, hantod sa iyong pagbalik. And we pray dear Father, nga ikaw amahan magauban ka namo samtang kami Ginoo magapabauli karon. In Christ we pray, Amen.